Yo, what's up guys? Nandito. Ano ba sabihin mo kaya? Huwag mo ikakat yan, ha? What's up, Episode 2. Episode 3. Yo, what's up guys? Sabi mo, what's up mga kaitik? Game. Yo, what's up guys? Nandito na naman kami mga ka-TDB. Yan. Sa episode 3. 3, part 3. 3. Ano nga pala pag-uusapan natin ngayon? Yun. Ang pag-uusapan natin ngayon is about friend zone. Ah! Yun. Out. That's So, tamang higop muna tayo ng kape. Yan. Mga tol, naranasan nyo na ba yun? Ang friend zone. Ang sakit nun. Sakit. Ang friend zone. Na ikaw muna rin. Naranasan mo na yun. Parang lahat naman eh. Naranasan mo. Hindi, syempre, naranasan ko din naman mga friends. So, nung kabataan pa. Nung Sige siguro, nga, ba, dinig ako ng kwento na yan, hindi pa namin. ano kasi ito eh, nung college ako, Mm. may kagusto talaga ako sa isang babae. Pero hindi niya alam. Pero ang alam niya, magkaibigan kami. Okay. Siyempre, dahil may lima akong pagtingin sa kanya. Mm. Tapos parang magkaibigan talaga kami. Simula nung dumating siya sa school namin. Second sem yun. Tapos parang nung Saan ka nag-ano? sa BSU. Yun, shoutout muna sa taga-BSU. Tapos ayun. May nagtataksil Mga sa'yo. friend zone. Tapos ayun yan nung... Pero wala siyang alam na may gusto ako sa kanya. Okay. Kumbaga, kinakaibigan ko lang siya, kinakaibigan lang din niya ako. Tapos parang nung tumagal, doon ko na-realize na parang gusto ko na siya. Kasi syempre, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Parang hinahatid-hatid ko lang siya. Tapos parang nililibre ko siya, binibigyan ng pagkain. Tapos kunyari wala siyang pera. Inaabotan ko siya ng pamasahe niya. mga 10K, ganyan. ganun. Hindi, syempre, barya-barya. Kasi Chavit. Tapos parang, tapos parang ngayon yung tumatagal, napapol na pala ako sa kanya, na hindi ko alam. Parang bigla na lang siya bigla ko siya naramdaman na gusto ko siya nung minililigaw na sa kanya. Tapos parang dumating sa punto na talagang magkaibigan lang kami. Pero habang tumatagal pa na, nagugustuhan ko na yung tao. Tapos parang uli nun, nagkita kami sa SM ng Star Mall. Nung nagkita kami, doon ko na-realize na talagang gusto ko na siya. Tapos tsaka lang ako umamin nung sila na. Umamin ako nun eh. Anong umamin nung sila na? Nung sila na nang nililigawan niya. Pangit pala. ang timing mo. Doon na ako umamin mismo na gusto ko siya. Naku. Pero ang tingin pala niya talaga sa akin, kaibigan lang. Ayun yung kwento ng pagiging friendzone ng buhay ko. Okay. Pero pangit nga yung timing, no? Siyempre bata pa ako nun eh. Oo. Tsaka parang ang tingin ko nun, Yun nga, kaibigan na noon. para hindi na pamarisan. Pag kayo umamin, pagbibol. Mm. Lalo masisira lang. No, Imbis no, no. imbis na may pagkakaibigan Tsaka yun pa din kayo. yung mali ko guys eh, nung baga na hindi natin nabantayan yung sarili natin na mapopol pala tayo, yung ganun. Na ganun pala yung mangyayari. Parang unlearning sa akin nun. Ay hindi yung time na una na pumunta ako sa church ng broken ako eh. Na talagang dahil, Taas ka kamay nun. kaya dahil doon ko nakilala din si Lord. Ayun. Parang dahil sa sakit na friend zone, Yung. So, papunta kay Lord. Mga Tapos na. ganun. ang nakakapagpagaling ng friend zone ay si Lord. Yeah. Tapos na guys. Episode 4. Then, legit yun. Oo. Legit. Tama yan. Ayun talaga yung Yun ang napagpagaling. maganda. Tsaka doon ko din talaga nakilala si Lord. Yun. Malapit talaga ang Lord sa mga taong wasak. Ano yun? Malapit si Lord sa mga broken. And yun, guys, para hindi nyo pamarisan yung mga namin, pagkakamali, kagaya ng kay Ray, may boyfriend na, tsaka umamin, naging duwag. For sure yun, nanduwag kayo, may gusto ba talaga to sa akin? Ganyan. Tapos dahil, masyado kang tiwala na magkaibigan kayo, kaya to. Lalalim pa ang pagkakaibigan. Ganun naisip mo, di ba? Eh, meron na palang isang sundalo na pagapang. May kalaban. Yun. Nakarambo, no? Nakarambo. Ikaw naka-desert eagle Naka-pistol. lang. Oo. Naka-pistol. So yun, ang ano niyan,
Yun, sa mga kabataan, huwag kayo matakot din na umamin. Fake face. Malay mo naman, di ba? Pero may, yun nga, may ano yun, may negative yun. Kasi maaaring masira yung pagkakaibigan. Yun lang yung risk na kailangan mong tanggapin once na nag-dive ka dun or Oo. decide kang umamin. Hindi ka kasi kung ano yun, ikikip mo yung friend nyo or ano, itatry mo na I-level up. i-level up or negative nun, masira yung pagkakaibigan. Diba? Kamukha nun kay Ray, so bata pa yun eh. Ano yan, natural lang yan na ganun pagkakamali. Yung umamin ka, biruin mo, Umamin ka huli na. huli na, parang wala, hindi ko na naisip na pwede kang makasira ng ano ng relasyon eh. Yun Kaya lang ito yun. yun, paano kung nag-gusto sa'yo? Sira. Diba? Naguluhan yung ano, diba? Oh guys, ang gandang, even sa akin ang gandang learning na matuto tayong tumiming. Ay, oo, timing, tol. Uh, Timing kung kailan mo ihagis ng granada. Maninira ka pa ng relasyon ng iba. Oo, agis ka ng granada eh. Fire in the hole, yun. Okay ko. Pero yun, timingan lang, timing. Friend zone, ikaw naman, tol. Dutungan ko lang din ko yung kay Ray. Pero at Dito the na same friend time, zone eh. Hindi na friend zone. Hindi Tsaka na ang friend sa zone. friend zone. na-friend zone din ako kaya. Ayun, yung kay Ray, kuya, gusto ko lang din sa part niya na at least, sabihin natin mali yung timing. Pero, yung thought na umamin siya or talagang tinry niya pa rin or binigay niya pa rin yung best niya para lakasan yung loob at aminin kung ano yung nararamdaman niya is nakaka-proud yun. Saludo. Kasi, salute! Salute! Kasi, ang sakit, ang hirap nun kuya kung baka hanggang ngayon nagtatanong ka, what if? Di ba? So, okay din, or saludo nga kami sa ginawa mo na umamin ka bago kayo mag-part ng ways. Kasi, hindi ka naiwanan ng tanong. At least clear sa'yo na hanggang doon lang yung may offer niya. And at the same time, mas makaka-move forward ka. Kasi, alam mo sa sarili mong, wala kami nagsisisihan kasi binuhos mo, in-all out mo kung anong nararamdaman mo, and kung ano yung magiging outcome nun, tinanggap mo, nandito ka ngayon, malakas. Diba? Let's go! Tsaka, aamin lang yun. Aamin ka pagka ano ka na sa nararamdaman mo. Yung ano yun, totoo. Pagka alam mo na sa ano, for sure yun, gustong-gusto ni Ray yun. Hindi aamin niya pagka hindi gusto. Yung sinasabi ko yan ni Ray kanina na about dun sa hindi niya alam na gusto niya. Sa tingin ko alam mo, iniisang tabi mo lang. Sa una, hindi ko pakas talaga alam eh. Kumbaga wala pa yung, Totoo. hindi mo pa nararamdaman yung na naiinggit ka kasi iba na yung kinakasama. Yung parang doon mo lang na-realize nung nalaman mo may manliligaw na. Tsaka lang nagkaroon ng mga negative thoughts sa isip mo na magustuhan, na nagugustuhan mo na din pala siya. Kasi Yun hindi nga. pa lang pumapasok yung Parang naisang tabi mo lang siya. Kasi nga, magkasama kayo lagi eh. Sabi Parang ko, okay ka na doon, masaya ka na doon. Pero, ay, may ile-level up pa pala dapat. may ganyang kanta ko eh. Parang sabi ng kanta, you don't know what you've got Kanta nga, until it's sample. gone. Sample? Go. Paano? Don't know what you got till it's gone. Basta ganun, parang you don't know what you've got until it's gone. Okay. Parang kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon, hindi mo gaano na-appreciate kasi nga nasa iyo. Di ba? Pero makita mo yung halaga ng isang bagay kapag wala na siya sa'yo. Oh, sana nalaman niya rin yung halaga ko. Kaya nga sabi nung sa last line ng kanta, sabi doon, be careful what you wish for. Oh, ayan. So yun, hindi mo malalaman ang tunay na halaga hanggat hindi siya nawawala sa'yo. Aray ka!
Diba? So, yun kay Ray, saludo. Kasi umamin ka. And yun nga, ang sakit nun. Yung yun ang naging daan, which is naging positive naman kasi yun yung way ni Lord. Pero alam mo yung part na pagdadaanan mo, na kaibigan mo, lahat kasi ng memories. Sabay kayong kumakain ng kung ano-ano, street foods, ganito, Ay. ganyan. Ang sakit nga. Show man. Ayun, Ang sakit nun, yung part na yun, yung sa lahat ng mga na-friend zone. I-comment kayo dyan. Ang sakit nga. Siguro may part sa'yo na ayaw mong, school yun, di ba? Sa school. May part sa'yo na ayaw mong pumasok. Ayaw mong puntahan yung mga pinupuntahan. Oo! Anytime Memories. namin, puro church na lang ako. Hindi na nag-aaral. Nakasira ang church na pag Hindi, may ganun, di ba? Ikaw, Tol, may nasubukan mo na ba yan? Naranasan ko pa yun. Yung Sino ang friend and zone mo? na friend zone. Friend zone? Friend zone. Ano siya eh, Nag-try school ka? life din. Nag-try ka? Nung una okay eh. Okay naman siya until... Sa pogi mo yan? Right ko. Kaya, yun eh. Ayun, parang ang nangyari nun sa akin, kuya. Kasi, dun ka sa part na parang pakiramdam mo meron. Kasi, the way ka niya i-treat. Nag-assume ka? Nag-assume? Assumero si Kuya. Nag-assume eh. Yan. Tapos, so pakiramdam ko meron, ganyan. And then, one day, nalaman ko na lang na may gusto siya. And then, gusto rin niya yung guy. Ganun. So, yun, pares kami ni Ray. Yun naman, nangyari sa akin. Kung siya, ang nangyari sa'yo nun, di ba? From school, nagsimbahan ka na lang. Sa akin, sa simbahan nangyari yun. Oo, so, school na lang ako. Baliktad. Hindi, joke lang. Pero ayun, ginaban natin, syempre, yung pagiging worker natin ng time na yun. Ayun. Ang hirap noon, kuya, yung sa part na, ito yung gustong, hindi ko malilimutan na mahapdi. Yung part na yan. Oo. Messenger. Mm. Ayan. Online si girl. Online ako. Kita ko, green. Pag online ko, offline. Ay ko. Pero hindi ako nag-chat. Pinapakaramdaman ko lang. Offline ako. Nag-offline. Yung boy na gusto niya nag-online din siya. Tapos, alam mo yun, yung part na yun, nag-overthink ka na gusto. ko nagiging overthink ka. Oo, so, ang pinag-uusapan na yun, ang dalawang tom. Ganun. Ang hirap ng ganun pakiramdam. Tapos, Or siya marami nakaka-relate dyan. Tapos, Green dot na yan. dalawa silang ganyan, magkatabi yung profile. So, Feeling mo, pag magkatabi, nag-uusap. Oo. Tapos, anong ginawa ko niyan? May dumagdag pa noon, yung kaibigan ko noon, sabi sa akin, pre, pagka magkatabi yan, press online, magkatabi, madalas mag-usap yan, sabi ganun. Hindi totoo yun. Oo, pambira. Ako, syempre, overthink na ako malala. Ang ginawa ko, sabi ko, hindi ko kaya to. Out ako, tulog ako. So, pag-gising ko ng umaga, makikita mo yung kung ilang oras active eh. Nakita ko yung oras ng pag-offline ng isa. Sabay din! Aray ko, grabe. Yun yung mga time na ang lala talaga kung yan ang pagiging overthinker. But tingin ko nga na nauwi na yun sa akin. Nauwi na sa depression. Siguro. Possible. Yun, parang may part, slight siguro. Yun, sobrang nag-overthink na ako. Dumating sa point na parang yung kapatid ko, bigla na lang ako tatapukin. Yung kuya, tulala ka na naman. Oo. Guys, nung college ako, medyo chubby ako. Tapos nung na-broken ako, pumayat. Seryoso? Pumayat. You know, isingit ko lang, yan, magkaiba yan. Pansinin nyo, ang lalaki na broken, lalong nag-i-improve. Pag na-broken yung lalaki, yung tunay na lalaki. Pag na-broken yung lalaki, lalong magtatrabaho yan, lalong magpapayaman yan, lalong magpapalaki ng katawan yan. Diba? Oo, yung mga babae na broken, yan, aya ng ganito, aya ng kain, parang basher ng babae, no? Pero ganun yan. Ganun sa mga babae, pero sa mga lalaki, tunay na lalaki, pag na-broken yan, pansinin nyo, pag na-broken, makita nyo yung mga binasted nyo natin.
lalo nag-improve. Eh, parang lalong lumaman. Parang ganito. May mga babae naman na, pag na-broken, lalong gumaganda. Ganun, di ba? Tama. Pero ang lalaki, sure yan, na pag na-broken yan, hindi yan magmumukmuk. Magmumukmuk yan ng mga ilang panahon lang. Weeks, months Oo. siguro. Pero yung pagmumukmuk na yun, may ginagawa yun. Kailangan ko mag-improve. Minsan nga, maiisip mo na papatunayan ko sa yung ingit ako dyan sa pinili mo. Yan din yung nag-trigger, kuya, para i-workout natin yung sarili Oo. natin. Totoo yun. So, ayun, pag-usapan natin. Yan, ang gaganda nung mga sinabi nyo. Yes. Yun, about sa friend zone, ingatan lang natin ating sarili. Wag tayong padalos-dalos. Tingnan talaga natin kung gusto ba talaga natin yun. Infatuation lang ba yun? Or gusto mo na talaga siya? Diba? And importante ipag-pray natin. Yun. Para kahit ma-friendzone ka, sakto lang yung sakit, di ka made-depress. Pero nakaka-depress talaga yun. Yung busted din ka, ma-friendzone, nakaka-depress. Isa kasi kaya, na mas masakit yun sa galing kayo sa pagkakaibigan, tapos na-busted ka. Mas masakit yun. Kasi ang dami nilang memories. Na-build up na Na-build up na. Sobrang, hindi katulad na nakita mo siya ng mga ilang linggo, hindi mo siya nakasama, tapos na-try ka manligaw, binasted ka. Wala yun. Walang sakit yun. Pero yung galing kayo sa pagkakaibigan, matidepress ka talaga yan. Meron din talaga ako niyan sa church. Unang-una talagang, banding kami, ganito, ganyan. So, syempre, nung nabasted ako, ang sakit kasi lagi kami nagkikita na dapat, hindi, may mga dapat di ko na lang ginawa. So, naging magkaibigan pa sana kami. Masaya pa sana yung tropahan namin. May Ganito, regrets. nung bata yun. Ngayon kasi pagka nagkikita na kayo, okay na eh. Pagka matured ka na, pag binasted ka, okay lang yan. Yun sa bilang lalaki, pag binasted ka ngayon, okay lang yan. I-improve mo ulit yung sarili mo. Bakit ka ba binasted? May dahilan yung babae kung bakit ka binabasted. So, improve mo yung sarili mo. Bakit kaya? Hindi lang naman about sa looks yan eh. O kung about sa looks, try mo, i-build yung sarili mo. Kung binasted ka, bakit ka binasted? Toothbrush ka. Toothbrush ka. Oo. O kaya baka wala kang matibay na trabaho. Tama. Diba? Wala ka pang masyad yung tinitingnan talaga ng babae. Even financial stability mo eh. Diba? Baka yun. Work ka. Okay lang yan. Pero lang yan. Tunay na soldado, may battle scars. Eh yun. Dahil patapos na rin tayo, papasok na rin tayo sa part 4. Oo, kuya. Putol to. Tama. May, kuya. may karugtong ba to? Yes, sir. Ang ganda nun kasi yung kasunod nito is pa rin? Kumbaga, Naka-align pa rin doon. Align pa rin Sa tayo friend sa zone. pinag-usapan natin sa Oh, friend kasi zone. yan sa sakit yun eh. So kung naaliw kayo guys dito, mas maaliw kayo sa part 4. Yun. So guys, kita-kits tayo doon. I-heal na namin si Ray sa Hey. part 4.